Purihin po ang Panginoon at salamat po sa Diyos sa umaga pong ito. Kami po yung bumabati ng isang mapagpalang umaga po. At ang live devotion po na ito ay mula po sa Door of Faith District 9, Awayan City, Isabela sa pangunguna po ng Pastor Luis Bailon. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ng salita po ng Diyos sa Aklat po ng Panaghoy, chapter 3 verse 21 to 23. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Purihin po ang salita po ng Diyos. Sa umaga pong ito, bago po tayo mag-aral po ng salita po ng Panginoon, ay tayo po muna ay mag-alay po ng papuri sa pamamagitan po ng awitin sa Panginoon. Kaya sige po, tayo po minsan po pong magpasalamat sa Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa katapatan po ninyo, sa kabutihan po ninyo sa aming pong mga buhay, O Diyos. Salamat po sa inyo pong pag-ibig na laging sariwa tuwing umaga, aming Diyos. Hallelujah. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat po, Diyos, sa inyo pong kabutihan po sa amin. Hallelujah. Sige po, tayo po mag-alay po ng awitin sa Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Isa pa nga po sa umpisa. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan po ninyo, Diyos, sa aming po mga buhay. Samahan po ninyo kami sa umaga pong ito, Diyos, sa
sa pagbubulay-bulay niyo po mga salita. Hayaan po ninyo ang banal na Espiritu siyang patuloy magbuhos ng karunungan po sa amin at ng pagnanasang patuloy tanggapin o Diyos ang iyong mga salita sa umaga pong ito. Salamat po, purihin po kayo at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga sa buhay ng bawat isa sa atin, at ang live devotion na ito ay mula sa Kawayan City, District 9 sa pangunguna ng Pastor Luis Bailon. Amen. Kaya bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah, purihin kayo o Diyos, napakabuti niyo, kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na dakila, Diyos na tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon, samahan niyo kami, Panginoon, pangunahan niyo kami. At pinagpapala namin, Panginoon, ang umagang ito sapagkat makakapagpasalamat na naman kami, makapaniig ka na naman namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo, salamat sa inyo, at sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayan, kung meron tayong mga banal na kasulatan, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Lucas chapter 13 verse 24. Sabi niyang ganon, aklat ng Lucas chapter 13 verse 24. Sabi niyang ganon, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makapapasok. Ayan. At pamamagatan natin ito na magsikap na makasunod sa Panginoon. Kasi ang ating panahon ngayon, nakikita natin na maraming tao na handang magsakripisyo para sa kanilang mga pangarap. Nag-aaral mabuti para makapagtapos, nagtratrabaho ng mahabang oras para umasenso. Yun na ngayon ang buhay ng mga tao. Kaya marami ring nagpapakahirap para magkaroon ng kayamanan dito sa lupa, magkaroon ng malalaking bahay, sa iba't ibang sasakyan at magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ngunit hindi masama yon. Hindi masama ang lahat ng bagay. Ngunit mayroong isang tanong na dapat nating gampanan o dapat nating sagutin. Kasi sabi niyang ganoon din ba tayo kasipag sa pagsunod sa Panginoon? At alam naman natin, sa bawat isa sa atin, tayo ang nakakaalam kung totoo bang nakakasunod tayo sa ating Panginoon. Kasi sinabi ni Jesus, si Jesus mismo ang nagsabi na magsikap kayong magsipasok sa makipot na pintuan. Kaya kailangan talaga natin na magsumikap na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin nun, yung sabi ng ating Panginoon, na magsikap kayong magsipasok sa makipot na pintuan. Ang ibig sabihin nun, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. May laban, may pagtitiis, may pagtanggi sa sarili, at may sakripisyo. Amen. Kaya kailangan talaga nating supilin ang ating mga sarili para makasunod sa ating Panginoon. Ngunit ang magandang balita ay may
gantimpalang naghihintay sa mga naghihintay hanggang wakas. May gantimpalang ipagkakaloob ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya meron tayong mga bagay na pag-aaralan para tayo ay makasunod sa ating Panginoon. Una, ang pinakadapat nating pagsikapan ay ang kaharian ng ating Panginoon. Amen. Kasi nasusulat sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 33, na dapat alam na natin ito, palagi na nating napapakinggan. Ngunit ang nais ng ating Panginoon, hindi lang yung mapakinggan, kundi nais ng ating Panginoon na makita sa ating mga buhay. Amen. Sabi nga sa salita ng Diyos, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Minsan kasi hindi na natin kinukuha o hindi na natin ipinapamuhay yung una. Ang nais natin ay yung sa huli, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay. Yun na lang ang ginagampanan natin. Hindi natin ginagampanan yung nais ng ating Panginoon na unahin natin siya. Hindi sinabi ni Jesus na huwag tayong magtrabaho at mangarap. Kasi hindi naman masama yun. Ngunit mayroong pangako ng ating Panginoon na dapat nating unahin ang lahat. Unahin ang kaharian ng ating Panginoon. Kasi anong sabi niya, pagka inuna natin ang kaharian ng Diyos, anong sabi niya? Idadagdag na lang niya ang lahat ng bagay dito ay para sa atin. Ngunit sa ating panahon ngayon, marami ang abalang-abala sa trabaho, ngunit walang panahon sa panalangin. Kasi yun nga, nagkukumahog ka. Madaling araw pa lang, bumabangon ka para pumasok sa ating trabaho. Nakakalimutan na natin yung pinakamahalaga na kailangan natin sa bawat araw. Yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, yung ating pakikipagniig sa Panginoon, yung ating pakikipag-usap muna sa ating Panginoon bago natin gawin ang lahat ng bagay. Marami ang may oras. Ito ang delikado. Marami ang may oras sa social media. Kasi marami din naman yung paggising sa umaga, pagmulat mo pa lang ng iyong mga mata, nakahiga ka pa lang, nasa social media ka na. Ngunit nakakalimutan na wala ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos, na yun ang angkla ng ating mga buhay. Ito ang nagtutuwid sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Marami ang nagsisikap para yumaman. Yun ang pinapahalagahan ng mundong ito. Nag-iipon ng marami para yumaman. Ngunit hindi nagsisikap na palaguin ang kanilang pananampalataya sa Diyos na nagbigay ng lakas, buhay at hininga. Nakakalimutan na nila ang mga bagay na yun dahil sa kanilang pagsisikap na makamtan ang mundong ito. Amen. Kaya ang pinakamahalagang pagsikapan
ng bawat isa sa atin ay yung magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Yun yung pinakamahalaga kasi pag mayroon kang relasyon sa ating Panginoon, nasasabi mo ang lahat ng nais mong sabihin sa ating Panginoon. Kahit na yung mga hindi mo kayang sabihin, kahit kanino, nasasabi natin sa ating Panginoon pagka mayroon tayong relasyon sa ating Panginoon. Amen. Kasi nasusulat sa 1 Timothy, sabi niyang ganon, 1 Timothy chapter 4 verse 8, sabi niyang ganon, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Kaya nga, ang lahat ng bagay dito sa mundo, pansamantala lang ang mga bagay na ito. Meron tayong buhay na walang hanggan na dapat nating trabahuin para pagdating ng takdang panahon, makakasama tayo doon sa kaharian ng ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon dito pa lang sa lupa. Kasi alam natin na darating ang panahon na hanggang doon sa langit, magkakasalo-salo tayo kasama ang ating Panginoon. Amen. Pangalawa, ang pagsunod sa Panginoon ay may kalakip na sakripisyo. Hindi lang yung hayahay ang buhay sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kundi mayroon tayong ginagawa. Mayroon tayong gagawin para masunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kasi sabi niya sa Mateo chapter 16, verse 24, sabi niya ganon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. May mga bagay na dapat kailangang bitawan sa ating mga sarili. Kasi ano ang sabi sa Galatia chapter 2 verse 20, yung sabi niyang ganon, deny ourselves. Sabi niyang ganon. Kaya ang sabi niya sa Galatia, basahin natin para malaman natin, Galatia chapter 2 verse 20, sabi niyang ganon, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaya mula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, hindi na yung sarili natin ang nasusunod, kundi ang nasusunod na sa buhay natin wala ng iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo, na siya yung nagligtas sa atin, kaya wala na tayong karapatan sa ating mga buhay. Ang Diyos na ang may karapatan sa ating mga buhay. Kaya ang buhay natin ay hindi na para sa ating mga sarili, kundi ang ating buhay ay para na sa Panginoon. May pagkakataong tayo ay uusigin, kukutyain o hindi maunawaan ng iba. May mga kasalanang kailangan nating
bitawan. Tayo lang ang nakakaalam dyan at ang Panginoon. At kung nais nating maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, isuko natin ang lahat ng bagay sa ating Panginoon para makakilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi niyang ganon, ngunit bahagi yon sa pagiging tunay na alagad. Yung pag-uusig sa atin, bahagi iyon sa pagiging alagad natin kay Kristo. Kasi ang pagsunod natin sa ating Panginoon ay napakahalaga. Mahalaga ang pagsunod natin, hindi lang yung basta sumusunod ka at hindi mo naman sinusunod kung ano yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. Kasi meron ding yung mga hindi sumusunod sa ating Panginoon, may mabigat din na kapalit. May kapalit na parusa. Kasi ang sabi niya sa Mateo chapter 16, basahin natin. Sa Mateo chapter 16, verse 26, sabi niyang ganon, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, ano ang may ibibigay ng isang tao kapalit ang kanyang buhay. Amen. Kasi ang Panginoon sabi niya, sige, sa iyo na ang buong mundo. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano ang silbi ng mga kayamanang nakaimba? Kung pagdating ng takdang panahon, itatakwil naman tayo ng ating Panginoon. Hindi kita nakikilala, sabi ng Panginoon. Kasi hindi ka naman sumusunod sa ating Panginoon. Kaya itatakwil niya tayo, doon tayo mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Kaya kung tayo ay talagang nagnanasa na makapiling ang Panginoon doon sa langit na bayan, magkaroon tayo ng pagnanasa na magsikap na masunod kung ano yung nais ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya sabi niyang ganon sa pangatlo, may gantimpalang naghihintay sa mga nagtitiis hanggang wakas. Yun pala ang nais ng bawat isa sa atin. Yun yung hinihintay natin. Yung gantimpala para sa ating nagtitiis. Hindi ka naman magtitiis ng isang taon, kundi nakikibahagi lang tayo sa pagtitiis ng ating Panginoon. Kung ihahayag ang Panginoon, may hahayag din tayo. Kaya sabi niya sa Santiago, sabi niya sa Santiago 1:12, pinagpala ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Pinagpapala niya ang mga anak niyang nananatiling tapat. Hindi pwedeng magkahiwalay. Yung mananatili, hindi pwedeng mananatili lang at hindi ka naman tapat. Meron ding tapat, ngunit hindi nananatili sa ating Panginoon. Kailangan mananatili kang tapat sa ating Panginoon. At pagkatapos ng mga pagsubok na yan, tatanggap tayo ng mga gantimpala sa ating Panginoon. Hindi man dito sa lupa, makakamtan din natin yung gantimpala
doon sa langit na bayan. Kasi doon naman talaga yung tunay nating tahanan. Dito sa lupa ay pansamantala lang tayo. Kaya huwag tayong tumingin sa mga bagay na pansamantala. Ang dapat nating tignan ay yung mga bagay na nasa itaas. Kasi nandun yung gantimpala natin. Yung gantimpala natin dito sa lupa na natatamasa na natin yan. Pero mayroong mas higit na gantimpalang ipagkakaloob ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo ng bawat isa sa atin. Nakikita niya ang lahat ng ating mga panalangin sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, sa ating pakikipagniig sa ating Panginoon. Nakikita niya tayo. Nakikita ang bawat dumudulog sa ating Panginoon. Nakikita rin niya yung mga pagtitiis na ginagawa natin. Ang Diyos lang ang makapagpapala sa lahat ng mga yun. Wala nang iba. Kasi kung tao lang, pansamantala lang ang mga bagay na yan. Ngunit kung ang ating Panginoon ang maggantimpala sa atin, walang hanggang gantimpala ang ipagkakaloob niya sa atin hanggang doon sa langit na bayan. Sa aklat ng Hebreo, chapter 6, verse 10, sabi niyang ganon, makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ayun pala, anong sabi niya? Sabi niya ganun, ipinapakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Kaya pala, ang lahat ng ating mga ginagawa, yung ating mga paglilingkod ay nakikita ng ating Panginoon. Ginagantimpalaan niya ang bawat ginagawa natin sa sanlibutan ito. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay at yung mga bagay na yun gagantimpalahan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sa Pahayag chapter 22 verse 12, sabi niyang ganon, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, sabi niyang ganon, darating na ako. At kaya nakikita natin na lalapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dala ko na ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya ang Diyos, binabalaan niya ang bawat anak niya. Maging ang sanlibutan ito, binabalaan niya upang ang sino man na tumanggap sa kanya. Ang sabi niyang ganun, dala ko na ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa ginawa, kanyang ginawa. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Mayroong Diyos na magbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong manghinawa sa ating paglilingkod, sa ating paggawa sa sanlibutan ito. Ihayag natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Ipamahagi natin siya kung papaano niya tayo inibig. Ganun din ang gagawin natin sa ating panahon ngayon, lalo na ngayon. Sabi ng salita ng Diyos, sa huling panahon, marami ang manlalamig, marami ang manlulupaypay.
Kaya ano ang gagawin ng mga lingkod ng Diyos? Paalalahanan, palalakasin ang mga kapatid natin na nanlalamig. Palalakasin natin sila. Excuse. Palalakasin natin para manumbalik sila sa ating Panginoon. Amen. Kaya ang Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan. Tayo lang ang nagpapabaya sa ating pananampalataya, na yun yung pananampalataya natin, yun yung magpapalapit sa ating Panginoon. Yung pananampalataya natin para mas higit, mas lubos nating makilala ang Diyos sa buhay natin, kung sino siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan talaga nating magsumikap sa ating pananampalataya para pagdating ng ating Panginoon. Hindi lang yung makita natin ng mukhaan ang Panginoon, kundi magkakaroon pa tayo ng korona na walang ibang magpuputong kundi ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Di ba napakasaya pagsasabihin ng ating Panginoon, "Welcome, my good and faithful servant." Hindi lang good, faithful pa. Kaya nga manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Hindi ba tayo na bless sa mga salita ng Diyos na nagpapatibay sa ating pananampalataya? Nagpapalakas sa ating pananampalataya para masunod natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya gawin lang natin yung pinakamabuti nating paglilingkod. Huwag nating titignan ang mga tao. Ang tignan natin kung papaano kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tignan natin kung papaano gumawa ang Panginoon sa buhay natin. Papaano niya tayo binago. Kasi hindi natin kayang baguhin ang ating mga buhay kung wala ang Panginoon na umupo dyan sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon kasi nagmalasakit siya. Tinawag niya tayo, pinili niya ang buhay ng bawat isa sa atin para manindigan tayo sa ating tinanggap na pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Ang panghuli, sabi niyang ganon, magpatuloy at maging matatag hanggang wakas. Pag sinabi kasing matatag hanggang wakas, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, maging matatag, malakas ang ating pananampalataya para pagdating ng ating Panginoon. Sabi niyang ganon sa salita ng Diyos, mayroon siyang madadatnan na may pananampalataya pa dito sa mundong ito. Kasi sabi niya kahit na maliit lang, kahit kasinlaki ng butil ng mustasa, basta mayroon tayong pananampalataya, nalulugod na ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi sabi niya sa Mateo chapter 24, verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kasi marami din ngayon, lalo na sa ating panahon ngayon, kasi makikita natin lalo na sa hirap ng buhay, maraming nag-umpisa sa pananampalataya, ngunit nagwawakas. Nakakalungkot yun. Nagwawakas sa lamang. Kaya kailangan talaga natin na maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi ang nais ng ating Panginoon na mula nung tinanggap natin ang Panginoon, yung sabi niyang ganon, maging matatag tayo hanggang sa kanyang muling pagbabalik.
Yun ang nais ng ating Panginoon sa atin. Hindi yung nag-umpisa tayo sa ating pananampalataya at magwawakas sa laman. Yun ang nakakalungkot sa harapan ng ating Panginoon. Kasi sabi niya sa Galatia chapter 6, verse 9. Galatia chapter 6, verse 9. Sabi niya ganon, hindi kinikilala, gayong kami kinikilala ng marami. Itinuturing na patay na, ngunit buhay naman. Teka, mali. Chapter 6, verse 9. Galatia chapter 6, verse 9. Sabi niya ganon, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen. Kaya ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya kailangan talaga nating maging matatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi niya ganon, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Amen. Kaya yung sabi niya, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod kasi hindi nawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin para sa ating Panginoon. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon kasi anong sabi ng ating Panginoon sa atin sa Filipos chapter 1 verse 6? Sabi niya ganon, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesu Kristo. Kaya kung talagang ginagawa natin ng mabuti, nagiging matatag ang ating pananampalataya, kung ano yung inumpisahan ng ating Panginoon sa atin, anong sabi niya? Lulubusin niya hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesu Kristo, yung Kanyang muling pagbabalik sa mundong ito. Kaya kailangan, sabi niyang ganun, madadatnan niya ang bawat isa sa atin na nagtatapat sa Kanya para makamtan natin yung pangako ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ganda yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Yung buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kasi pag nakarating na tayo doon sa langit na bayan, napakasarap makapiling ang ating Panginoon doon sa langit na bayan. Amen. Sabi niyang ganon sa verse 10 ng Filipos chapter 1 verse 10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon sa araw ni Kristo ay matatagpuan tayong malinis at walang kapintasan. Yun ang conclusion natin. Mapili natin yung pinakamahalaga. Ano ba yung pinakamahalaga natin? Pinakamahalaga sa ating mga buhay. Yung makamtan natin yung pangako ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi yun matutumbasan ng kayamanan. Kahit marami kang asako-sakong kayamanan, hindi natin masusuhulan ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kaya tayo ay manalangin. Hallelujah.
Purihin kayo, O Diyos. Napakabuti niyo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na palaging nagpapaalala sa amin. Hallelujah. Upang maging matatag ang aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo ang buhay ng bawat isa sa amin na makapanindigan kami, Panginoon, sa aming tinanggap na pananampalataya sa inyo. Kahabagan niyo kami, Panginoon, hallelujah, upang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, madadatnan niyo kami na mayroong pananampalataya. Madadatnan niyo kami, Panginoon, at ang inaasahan namin, Panginoon, yung sasabihin mo sa amin na welcome my good and faithful servant, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa palagi niyong pagpapaalala sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga babala na ipinagkakaloob niyo sa amin para makapaglingkod kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa live devotion, Panginoon, na ito, na palagi kaming pinapaalalahanan, palagi kaming binibigyan ng pag-asa, Panginoon, na may buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, pagpalain niyo, Panginoon, ang mga kapatid na nakikinig sa live devotion na ito. Pagpalain mo, Panginoon, hallelujah, ang Masaredo family, Panginoon, hallelujah, na palaging naghahayag ng iyong mga salita. Pagpalain niyo ang kanilang mga buhay. Ingatan niyo sila palagi, Panginoon. Lukuban niyo sila ng iyong banal na dugo. Hallelujah. Ano man yung kanilang mga pangangailangan, Panginoon, kayo ang Diyos na makapangyarihan na naglalaan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Mga district supervisor, Panginoon, mula District 1 hanggang District 9, pagpalain niyo ang kanilang mga buhay. Hallelujah. Pinagpapala namin ang aming tagapanguna sa District 9, Panginoon, Pastor Luis. Hallelujah. Kasama ang kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah. Maging ang lahat ng mga kapasturan, mga manggagawa, Panginoon, sa buong District 9, pinagpapala namin ang kanilang mga buhay. Ano man, Panginoon, yung kanilang mga kahilingan sa inyo, kayo ang Diyos na nakakaalam. Kayo ang Diyos na tumutugon, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya tulungan niyo ang buhay ng bawat kapasturan, bawat manggagawa, na makapaglingkod sa inyo ng tapat, Panginoon. Hallelujah. Makapaglingkod na maihayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan at katwiran, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Kaya salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Ingatan mo, Panginoon, ang Door of Faith Organization, Panginoon, na palaging naghahayag ng iyong mga salita. Lahat ng mga kapastoran, mga misyonary, Panginoon, hallelujah, mga manggagawa na katuwang sa bawat iglesia, Panginoon, pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa inyo at sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless.